Thumbs up kayo sa galing ng winning family sa Family Feud. Hatid ng Great Taste White. Mga Kapinoy, narito na ang mga nagbabagang balitang hatid ng inyong pinagkakatiwalaang trio sa pagbabalita. News Frontier, susunod na sa FBS. Ang mas pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. FBS News and Current Affairs. Maaasahan hindi lang sa salita, subok na sa gawa. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Nakapot na yung bahay namin. Nakapot na po. 300 pamilya na sunugat sa Bacoor, Cavite. Pamilya ng OFW na namatay sa Kuwait na nawagan ng malalimang investigasyon. Bakit may uling yung kamay niya? Sabi ko kung ito lang! Maling bangkay na ipadala sa Pilipinas. Mahigit 1 milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC nakiisa sa National Rally for Peace sa Maynila at iba pang lugar sa bansa. Ang update tutukan live. Mr. Speaker, habang kabilang rally, balik sesyon naman ang Kongreso. Congressman Elizalde Co na dumipensa sa pondo para sa ayuda sa kapos ang Kita Program o AKAP nagbitiw bilang House Committee on Appropriations. 30 kabilang ang isang government official at sundalo arestado sa nationwide election gun ban. Sa pulsa CCTV, sasakyang minamaneho ng umano'y nakainom na driver nakabangga ng tricycle sa intersection sa Tacloban. 2 patay. 36 pesos kada kilong bigas na kung tawagin ay sulit rice, mabibili sa ilang palengke. Pero ang tanong, sulit nga ba ang kalidad niyan? Mga tsuper nangangamba sa posibleng bawas kita matapos isara ang bahagi ng Mindanao Avenue sa Quezon City. Ang update sa lagay ng trapiko tutukan live sa Traffic Frontier. Sa World Frontier, tulong sa mahigit 100 Pilipinong apektado ng wildfire sa California, tiniyak bayanihan ng mga kababayan na mayani. Bakit siya magkakaroon ng Olympic bronze medalist na si Yumir Marshall nagsalita na ukol sa kinasasangkutang kontrobersya sa kanya umanong pambababae. At sa Showbiz Spotlight, Bini bakasyong grande bago sumabak sa fun run at world tour. Live mula sa FBS News Headquarters sa Maynila, ito ang News Frontier. Magandang gabi mga Kapinoy. Kami ang inyong frontier ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Mahigit 1 milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nakikisa sa pagtitipon na ginanap sa Maynila at iba pang lugar sa bansa. Ayon sa nakikisa, kapayapaan at pakakaisa lamang ng bayan ang kanilang pakay sa naturang rally at wala itong halong politika. Live mula sa Maynila, nagbabalita si Roberto Alvarez. Roberto, nagpapatuloy ba ang programa dyan sa Quirino Grandstand? Gio, pasado alas 5 ngayong hapon nang pormal lang ang matapos itong National Rally for Peace na ginanap dito sa Quirino Grandstand. Inumpisan ito kaninang pasado alas 3 ng hapon kung saan kabilang sa mga nagbigay ng tanumpati ang ilang mga katungkulan sa Iglesia ni Cristo. Alas 6 pa lang ng gabi nitong linggo, bumiyahe na mula Tarlac patungong Maynila ang pamilya ni Paulina
ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pumwesto sila sa Rizal Park at naglatag ng maupuan. Nagbaw na rin sila ng pagkain at inumin. Maliit na sakribisyo nila ito kung pagbabasehan ang mithin ng kanilang pagtitipon, ang pagkakaroon ng mapayapang liderato sa bansa. Kung ano po kasi yung sinabi po ng ating presidente bilang pong mamamayan, susundin po natin yun. Kasi po ito po yung maging payapa po tayo na wala pong impeach, wala pong mangyayaring impeachment sa ating Vice President. Ang importante po, sama-sama po tayo. Opo, walang politika, walang ano po. Kahit ano pa man pong relihiyon yan. Maging Muslim man yan, Catholic man yan, o ano. Basta importante po, sama-sama tayo. Buo po tayo na bilang bansa. Nakiisa rin sa National Rally for Peace ang pamilya ni Roda na hindi nagpatinag kahit bahagyang bumuhos ng ulan. Ito ang kagustuhan ng Diyos na gawin namin para sa buong sambayanan, sa buong bansa. Peaceful rally. Ito kasi napagkakamalan kaming kampi sa ganyan. Talagang iisa lang layunin namin para sa kapayapaan lang talaga. Sumama rin sa pagtitipon maging ang mga kabataang miyembro ng INC. Sobrang halaga po kasi po sa ganitong edad mo pa lang po, alam mo na po yung tungkol sa mga ganitong bagay. Need po natin magtulong-tulong para sa kabutihan ng bansa. Ilan lamang sila sa mahigit 1 milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakiisa sa National Rally for Peace sa Quirino Grandstand sa Maynila. Una nang iginit ng INC na suportado nila ang opinyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya sang-ayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Para sa bayan, dahil kasi nakakagulo po ang mga mga namumuna sa bansa. Para mampanatili ang seguridad sa pagtitipon, higit 5,000 pulis ang ikinalat sa Maynila. Kasama rin sa pagbabantay ang ilang volunteer group. Pero hindi naiwasan ang pangimigat ng trapiko, lalo na sa mga kalsada na malapit sa Quirino Grandstand. So far, hindi po gumagalaw at nandun pa lang po yung figures natin sa Quirino Grandstand. Relatively peaceful at wala pa po tayong naitatala na anumang insidente. We don't expect any untoward incident. But of course, hindi tayo nagkukumpiyansa. Suspendido naman ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa Manila at Pasay City. Maging ang klase sa Quezon City kung saan matatagpuan ang punong tanggapan at templo ng Iglesia ni Cristo. Bukod sa Maynila, sabay-sabay rin ginanap ang kaparehong pagtitipon sa 13 mga lugar pa sa bansa. Kabilang ang Davao City kung saan tinatayang higit 200,000 miyembro ang dumano. Gio, sa mga oras na ito ay binuksan na sa mga motorista yung ilang mga kasada na unang insinerado para bigyan daan nga itong National Rally for Peace. Kabila na dyan itong kinatatayuan natin ngayon sa may bahagi ng Padre Burgos Avenue sa may kanto ng Maria Orosa Street. Samantala, Gio, sa pinakahuling tala ng Manila Public Information Office, pumalo sa mahigit 1.5 million na miyembro ng Iglesia ni Cristo ang dumalo sa naturang pagtitipon. At ayon naman sa assessment ng NCRPO, peaceful o naging mapayapa ang kabuuan ng programa. At yan muna ang updates mula dito sa Maynila. Balik sa inyo, Gio. Roberto, may mga dumalo bang politiko at ano ba ang naging overall na mensahe ng mga nagsasalita sa Peace Rally? Gio, tama ka dyan, no? Kanina ilan sa mga dumalo yung may katungkulan sa Iglesia de Cristo at isa sa paulit-ulit nilang pinapanawagan na walang halong politika itong kanilang pagtitipon at ang tanging nakabatay lamang sa panawagan ay ang pagkakaisa, kapayapaan at ang pag-udlad ng bansa ang kanilang sentro para dito sa ginawang National Rally for Peace. Gio? Pero may dumalo nga ang politiko. Ibig sabihin, nandun siya pero hindi naman nagpinagsalita sa intamblado. Gio, kanina nga, medyo malayo tayo dito mismo sa bahagi ng Quirino Grandstand. Pero nakita natin, nakisa dito sina Senador Patoli de la Rosa at yung ilang pang mga matataas na opisyal. Andito rin kanina ang NCRPO Chief kung saan siya mismo nag-una muno para mapanatili ang seguridad at kaayusan dito sa lugar.
Alright, maraming salamat Roberto Alvarez live mula sa Maynila. Nasa 300 pamilya ang nawala ng tirahan ng sumiklabang isang sunog sa barangay Zapote 1 sa Bacoor, Cavite ngayong Lunes ng umaga. Bukod sa mga dikit-dikit na bahay na siyang dahilan sa pagtaas ng alarma, isa na dito ang masikip na daan kaya ang mga rumesponding bumbero sa bakanting lote na lang pumarada, maapula lang ang sunog. Nagbabalita si Cindy Abrera. Wala na, ubos na yung bahay namin. Naabot na po. Napaiyak na lang ang residenteng ito habang pinapanood na nilalamon ng apoy ang kanilang bahay sa barangay Zapote 1 sa Bacoor, Cavite. Agad inakyat ang Bureau of Fire Protection sa ikatlong alarma ang sunog bago ito naapula dakong alas 7 ng umaga. Yung area kasi makipot yung lugar. So we made sure na ang access ng tropa ay mabilis. So that's why may mga vacant lots dito. May mga ibang business establishment na nakiusap kami na pwedeng butasin namin yung makeshift na wall nila para makapenetrate kami. Dito nga sa may Waling-Waling Street, sinasabing nag-umpisa ang sunog dakong alas 5:30 kaninang umaga at ayon nga sa mga barangay, mula dito sa kinakatayuan ko, kumalat ang napakalawak na apoy hanggang sa kabilang kanto sa Kataasan Street. Walang naitalang nasugatan o nasawi sa sunog pero tinatayang nasa 200 bahay ang natupok. Isa sa mga nasunugan si Hilda Diolanda na may anak na may cerebral palsy at epilepsy. Problemado sila lalo na't natupok ang lahat ng gamot at iba pang medical equipment na kailangan ng kanya anak na may sakit. Kahit higaan niya, wala akong nakuha. Kahit ID niya, kung pwede may diaper po. Mga damit. Tulugan po siguro. Kailangan namin, kasi yung special ko, kailangan talaga niya ng mga pangangailangan. May gamot po siya na iwan din namin sa epilepsy niya. Libreng gamot rin ang panawagan ni Julie May Lansangan para sa kanyang anak na PWD. Hindi rin niya naisalba ang abo ng kanyang ina na nakremate. Hingi lang po sana ng kahit konting tulong lang po kasi may baby pa po talaga ako. Sina Sheena Grimaldo at Carmenita Visidos naman, hindi pa nakakapangon sa pinsalang tinamon noong nagdaang bagyo, panibagong hamon na naman ang kanilang kinakaharap. Di ba sanang nabahaan ka, nabagyo ka, hindi yung ganito na walang-wala kang kukuhanan. Simula bata pa po kami, dito na po kami tumira. Ilang baha na po naranasan namin dito. Pero ganito po sunog, mahirap po talagang bumangon. Agad naman nagpadala ng paunang tulong ang mga taga-barangay sa mga nasunugan. Po ang CSWD nagbibilang na po kami para yung sa food po nila mabigyan po namin pa initial. Nagpadala po sila ng 100 packs. Humingi po ako ng tulong sa mga karatib barangay po rin namin sa iba po pong lugar. Natulungan niyo po yung nasasakupan ko. Iniimbestigahan pa ang posibleng pinagmula ng apoy at kabuang halaga ng pinsala nito. Para sa News Frontier, Cindy Abrera, Frontier ng Pilipino. Namatay ang isang OFW sa Kuwait matapos umanong masuffocate. Pero laking gulat ng pamilya ng biktima na bangkay ng ibang tao ang dumating dito sa Pilipinas. Kaya agad nanawagan ang mga kaanak na may uwi ang labi ng ina at maimbestigahan ang kanyang sinapi. Nagbabalita si Carl Mendiola. May korona na bulaklak na kasindi ng kandila at larawan ni Jenny Alvarado, isang OFW sa Kuwait na namatay noong January 2 dahil umano sa suffocation. Pero wala ang kaniyang bangkay na pinaluluksan ng kaniyang pamilya. January 10, dumating sa Pilipinas ang kahon, lulan ang sinasabing labi ni Jenny. Kumpleto ito na detalye mula phone number hanggang sa kaniyang pangalan. Pero nang silipin ng pamilya ang bangkay, hindi ito ang kanilang ina, kundi ang katrabaho nitong Nepali. Nabuhos namin yung iyak namin sa airport pa lang eh. Galit na po eh. Nung nakita po namin na na ibang bangkay, sabi namin hindi kami papayag na hindi imbestigahan to. Di po namin alam kung matatanggap namin na wala na po talaga nanay namin. Kasi
Sobrang hirap po. Bakit iba? Wala po talaga kami dun sa prenaryo kahit may naglulok sa atin po. Kasi hindi namin tanggap eh. Bakit ganun? Base sa mga dokumento mula sa Ministry of Health ng Kuwait, cardiac and respiratory arrest ang ikinamatay ni Jenny. Sa report na binasa kay OWA Administrator Arnel Ignacio, ang pagkamatay ni Jenny at ng dalawa pang Nepali na kapwa niya domestic worker ay dahil sa suffocation sa pagsunog ng coal na karaniwang ginagamit sa Kuwait, lalo na tuwing taglamig. Una na pinuntahan ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakda ang naulilang pamilya ni Jenny nitong linggo. Ang grupong sandigan o samahan ng mga domestic workers sa gitnang silangan na nawagan din ng isang masusing investigasyon. Hindi lang sa pagkakapalit ng naiuwing bangkay, kundi maging sa sitwasyon ng mga manggagawang nakakaranas ng pag-aabuso. Alam namin kung gaano karaming charcoal yung ginagamit. Kaya napaka-imposible at lalo 3 pa yung domestic worker na nadawit dito na namatay sila ng ganun-ganun lang. At sa pangyayari na ang naipadala rito ay ibang bangkay, so ibig sabihin hindi siya na-check ng maayos na paano nagkaroon ng pagkakaroon ng switching ng bangkay. Bakit ganon? Siyempre, trauma na nga sa pamilya yung nangyari na namatay, nabalitaan nila yung ina nila. Tapos, isa pang trauma na makikita nila yung ganong sitwasyon. Kanina, si OWA Administrator Arnel Ignacio naman ang humaharap sa pamilya para tiyakin ang malalimang investigasyon kaugnay ng insidente. Ang DMW is on top of the situation at pinupunta nga ako ni Secretary dito para rin yung kanilang iba pang mga agam-agam address natin. At ay binibigyan namin kayo ng assurance na ito wala ho tayong ditong palalampasin kung meron mang kailangang imbestigahan as ordered by the Secretary. Paliwanag ni Ignacio, hindi madali ang pag-repatriate sa labi ng isang OFW at maraming rekisitos. Pero siniguro niya'y may uuwi ang labi ni Jenny sa kanyang pamilya na hirap matanggap ang sinapit ng kanilang kaanak. Ang importante, tayo i-address natin lahat ng kanilang mga concerns. Kasi katulad nung kung meron silang iniisip na meron nangyaring foul play, we will thoroughly investigate as we have done in the past. Ayon sa OWA, kanina ay naisaayos na ang mga clearance para sa muling pagbabalik ng mga labi ni Jenny sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Para sa News Frontier, Carmen Jola, Frontier ng Pilipino. Hawak na ng mga otoridad sa Slovenia ang asawa at pangunahing suspect sa pagpakay sa isang Pinay roon. Inaasikaso na ng Embahada ng Pilipinas sa Vienna na sakop ang Slovenia ang pagbabalik sa labi ng biktima. Ayon kay Ambassador Luli Arroyo Bernas, aktibong nakikipagtulungan ang Slovenian government sa kaso kung saan tumutulong din ang Philippine Honorary Council sa Bratislava. Tapos na rin aniya ang autopsy at nakikipag-ugnayan na rin ang embahada sa ina ng biktima. Maring ikinudi na naman ng Department of Foreign Affairs o DFA ang krimen at nagpahatid ng pagkikiramay sa naiwang pamilya ng biktima. Samantala, naniniwala naman ang Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit na malakas ang testimonya ng mga testigo at ebidensyang hawak para patunayan na ang naaresto nilang suspect sa kidnapping at murder case ay ang pinaghahanap na fishing magnate na si Lope Jimenez na sinasabing sakot noon sa pagpatay kay Ruby Rose Barameda noong 2007. Exclusive! Nagbabalita si Mar Pilapil. Ito ang eksena sa loob ng Quezon City Police District nang makaharap ng dating aktres at beauty queen na si Rochelle Barameda kasama ang kapatid na lalaki na suspect na nagpapakilalang si Victor Duenas. Hindi ko kilala sa Hindi kami kilala din Lope, Menes. Panindigan mo na hindi.
Isa si Duenas sa mga naarestong sospek sa pagdukot at pagpatay sa isang 64 anyos na negosyanteng lalaki noong January 5 sa Quezon City. Natagpuan ang bangkay ng negosyante sa isang hukay sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kay Rochelle